sa lahat. Ayan, hindi ko po ito palabas. Hindi po itong empowered women with Mommy KM. Pero isang empowered woman ang makakausap ko ngayong hapon. Well, I would just like to welcome you all to Moments with Mariel, the Power of Testimony Season 5. And yes, hayaan niyo munang ako muna ang inyong host for this episode because you know what? This episode is so special because ngayong hapong to, ang i-interview natin ay no other than Miss Mariel. Moments with Mariel herself, Miss Mariel Tolosa. Hi! Muli po ang programa ko at thank you RJKM sa pag-host ng aking programa. Kaya po ako nagpa-host, pa-host po ako. At pa-host din siya. Ayan, so it's a tie. It's a tie, pero maganda pa rin ang boses niya. Ayan, so actually, it's been quite a while. I think it's 8 months no na talagang pinag-intay tayo ng Moments with Mariel na wala talaga siyang nilabas na video, ano. But anyway, Miss Mariel, with that 8 months, Tagal. tagal, no? Oo. Kamusta ka naman? Syempre, beauty pa rin. Ayan. Katulad mo, beauty pa rin. But syempre, yung pananahimik natin minsan, nakala nung iba, tinatamad ka lang. Pero fashion kasi natin to yung magawa ng vlog. So parang pag wala to, may kulang din. Pero kailangan mo nang manahimik talaga. Lahat ng social media, even yung morning devotion ko, tinigil ko din muna yun. Lahat, as in, pati vlog. Nagbablog ako from time to time pag may mga event akong kailangan gawin sa pamilya namin. Naka-public lang. I think naglabas ako kahapon yata o nung isang araw. May isang vlog na ako nilabas kasi doon din naman yun pupunta. So, yung 8 months na yun, maraming nangyari. Pero kahit maraming nangyari, ito pa rin, salamat sa Panginoon at talagang buhay na buhay pa rin. Tuloy ang laban. Ayan, what keeps you busy, Miss Mariel? Ayan, syempre yung naman natin, di ba, alam niyo naman lahat yon yung social media na hinahawakan ko doon sa aming company, ang Will Safe Training Center. Doon kami nakapokus talaga ngayon, which is yung training center na ito is accredited of TESDA and DOLE. We serve yung courses namin, yung SMAW, yung tinatawag na Shedded Metal Art Welding, NC1 and NC2 at Assessment Center at the same time. Plus yung sa atin naman sa DOLE, yun yung mga Bosch, yung under RA 11058, which is mandatory po, no, para sa lahat ng mga kumpanya. So doon tayo naging busy ngayon kasi nagustuhan din natin. Buti nga habang namamahinga ako, meron palang isang maganda rin, hindi lang pala pagbablog, which is yung mga training na ibinibigay na alam mo, may nagiging pakinabang yung mga kababayan natin na nag-enroll doon sa mga natin, sa mga course. So alam natin na hindi pala tinatamad talaga si Miss Mariel. Marami lang talaga siyang ginagawa at na busy siya sa Will Safe Training Center. No? And actually, I would just like to congratulate Will Safe Training Center kasi ang dami niya ng mga naging graduates, right? So actually, I was part of your first Yes, batch. ikaw ang host namin, Yes, Patet. Sa unang oo. graduation namin, TESDA, naalala ko, memorable graduation day namin sa TESDA, si RJKM po ang kasama ko doon. Yes. Pangalawa po kasi ako na lang po at nahihiya po ko na kasi napakabait ng kaibigan ko ito patoken-token na kami. Ang mahal ko ng TF yan. Okay lang yan. Ayan. So sabi nga nila, para saan pa, that's what friends are for. Yes. Ito ang kaibigan ko, walang pinag-uusapang salapi. Sa amin na ngayon. Sa inyo, syempre, may bayad na, joke. Siyempre, kailangan natin ng pera, di ba? Oo. Okay. Kaya nga tayo nagpapakapagod. So, Miss Mariel, ayan, lately, ayan, may nag-message sa akin. Ano po ako? Nag-message sa akin, sabi niya, Ate, nahack ba ang FB ni Ate Mariel? Sabi ko, ha? Teka, hindi ko alam yan. So, I stalked your FB profile. Nakita mo din ba? Page. Oo. So, actually, medyo busy kasi si Mami KM. So, nag-stalk ako. Sabi ko, kitchen ko, sabi ko, hindi, be. Okay? Alam kong hindi. Hindi, be. Pero syempre, yung mga viewers natin, yung mga followers mo, for sure, nagtataka sila, Miss Mariel, nagkamali ka lang ba? Or ano bang nangyari doon? So first, ito na yung opportunity siguro na kukunin ko para mag-apology. Kasi sanay nga sila na sa mga Facebook page ko or even my personal account ko yon, hindi ako nagpo-post talaga. I never been post ng mga negative things sa aking Facebook account. I think baka ng beses yan. Bad girl ako. Nag-post ako, so hindi ko na yun masyadong i-elaborate. Pero because of too much, parang sakit na dinanas ko at sobrang galit,
Ayan, nag-post po ako ng hindi masyadong kagandahan na post. And doon ko na-realize, so siguro mga ilang minuto ko pa lang siya na-post, wala pa yata mga 10 minutes o 15. Pero yung messenger ko po ay tumadtad na po lahat. Sabi niya, hindi ka ganyan, burahin mo yan, alisin mo yan. So yun, Actually, isa ako doon. isa siya doon. Isa siya sa pang-ilan na nag-ano sa akin, ate. So, at doon ko na-realize, umiyak ako noong that time, gusto ko mag-release ng sama ng loob. Kasi nga, for almost 8 months, kinabisado ko muna yung sitwasyon na meron kami ngayon. So, gusto mo tanongin kung ano yun? Oo nga eh. For 8 months, kinabisado mo ang sitwasyon na kung anong meron ka ngayon. Ano nga ba ang sitwasyon mo ngayon, Miss Maria? Ayan. So, I think 2 years na namatay si mama, no? Kasi 2 years, nag-declare sa akin ng husband ko na siya ay nag-Muslim na. Mhm. Na hindi ko alam. Pantay kami dahil ako ay nag-born again naman ako na hindi niya alam. Okay. So, parang pandemic eh. Ang gulo ng buhay natin noon. Parang hindi natin maintindihan. Wala tayong ibang kakapitan kung hindi yung mga religious group na nandyan for you. Yes. Kasi meron tayong mga religious group na atin na parang nanghina din. So, humanap tayo ng kakapitan. And yun yung mag-separate namin na naging lakas. Naging Muslim siya. You find God doon sa Muslim na ay ako talaga ngayon, ang stand ko ngayon, whatever yung sasabihin ng mga tao ngayon, hindi na rin ako naniniwala na sa relihiyong ito, maliligtas ka, gano'n. Hindi. Lahat po ng relihiyon nandyan ang Diyos. Nasa sa tao na lang kung papaano nila kikilalanin ng Diyos. At kung meron mang iba-ibang pamamaraan ang mga relihiyon, kailangan po i-respeto natin yun. So, I respect my husband. The first question na tinanong ko, bakit ka ba nag-Muslim? Yun agad ang tinanong ko. But nakita ko kasi yung changes niya. Being dun sa dati namin religion, tapos dito. And, yun, after mga siguro 2 years, ayan na, Ito na. nag-announce na siya sa akin. Actually, hindi ko alam. Kasi hindi ko talaga nai-imagine na dadating pa kami sa ganung punto. Mhm. Last year lang yon. Last year, 2022. Tama. Pag-anniversary kami kinabukasan, April 26, malinaw na malinaw pa sa akin memory. Na magpapakasal daw siya sa kanyang magiging second wife. Wow. Teka lang. Hinay-hinay lang. Teka lang. Hindi ko pa siya ma-absorb dahil nandun tayo sa nag-convert ng Muslim si Kuya Wilbert and ikaw ba nag-convert ka rin? Nag-convert din ako. Tapos, For him, kasi gusto ko maramdaman niya na kahit saan makakasama niya ako. Kasi kilala ko na ang Lord. Kahit saan niyo ako daling religion ngayon, kilala ko na yung Diyos na sinasambahan ko. So, wala na naging issue sa akin kung ano man religion ang puntahan natin. Kasi ang pinakamahalaga, yung communication mo sa Panginoon kung ano ka. Diba? Yun naman yung pinaka-importante. So, convert ka din ako. At nag-try ako I think 1 month o mga 2 months yata ako yes, so actually, Oo, akala nga nasa nila. nagtitrio ka, naka-hijab ka, di ba? Sobrang init. Pero, kung bakit ko din tinanggal, kasi ako yung talagang tao, pareho kami nito, ayaw ko na mapagpanggap. So, nahihirapan ako dahil hindi ako sanay doon. Pero, habang inaaral ko kasi yung aral ng Muslim na sinasabi ng ibang tao na kakaibang I find din naman some truth din naman sa kanilang paniniwala. And I respect that. At nakita ko kasi yung changes ng asawa ko. Pero I never expected na mag-aasawa talaga siya. Okay. Pagkakaroon siya ng second wife, doon ako na-amaze. At pinagtapat niya sa akin yun, 26, kinabukasan, 19 years namin. Wow. Kaya, yung video na nakikita niyo dito, yun yung nag-iiyak ako ng sobra. Alam niyo yun. Oo. So actually, madami kasi yung nagtanong din nun. Actually, there was a shift on your morning devotion that time. So madami yung nagtatanong actually and people close to us are asking, ano ba nangyayari kay Maria? So I'm not in the position naman to disclose anything. So ako naman, as a friend, whatever your choice is, we're here for you. Kumbaga, no matter what, diba? Dapat yun na naman. And we are not to judge people around us. Yeah. Tama nga yung sinabi ni Miss Maria, no? Kahit anong religion yan, hindi naman religion yung makakapag-save sa'yo. Correct. It's your personal relationship with God. Na marami nga dyan, di ba, palasimba. Correct. Pero grabe makapag-judge sa social media, di ba? So, actually, it's how you live your life. Yung faith mo, pinamumuhay mo. Correct. Diba yun, that's all that matters. Kaya nung sinabi niya yan, okay, we support you. At We're not here naalala to ko, judge you. ikaw ang tagapagtanggol ko kasi may pass and show tayo nun. Oo. Sabi nila, ba't naman nakaganyan ka? Sabi niya, yun dyan si Ate Maria, dahil kilala niya naman ng Diyos sa sinasamba niya. And proud ako doon kay KM kasi hindi ko kailangan magsalita. Sa mga taong nakakakilala, iilan lang naman sila na nasa core friend ko.
yun yung ano, yun yung nagpalakas sa akin. I have a strong, yung mga friend na nakapalibot sa akin na hindi ako ginudge. Especially, talagang ibabanggit ko dito, i-mention ko, bukod doon sa mga kasama ko sa trio, si Doc Jeff, si RJKM, ang The Peace. Kasi sila lang din ang relihiyon na hindi ako ginudge. Kasi ang dami kong religious group, nagpa-Bible study and something. Yung iba, sinabi nila na hindi daw ako pagpapalain kasi nga, pinayagan ko daw na gano'n, na ganyan. Ang dami. And syempre, nasaktan ako doon dahil sila yung mga pinahinangaan ko, mga pastor ko, hinangaan ko na may intindihan nila mga bagay-bagay. Pero iba yung naging dating. At yung The Peace, sila yung number one na sinabi ko. Tama yung sinasabi nila, yung tagline nila na you are accepted on who you are and what you are. So, nag-a-attend ako sa Bible study nila, nakaganon ako. Nakahijab. And damdam ko yung pagmamahal ng Panginoon kasi hindi nila ako ginudge. Kahit hanggang ngayon magkakasama pa rin kami ilang taon na. At yun yung sinabi ko sa kanila na kung saan man ako padparin, babalik at babalik ako dito kasi doon ko naramdaman yung totoong pagmamahal. Yun ang totoong may Panginoon. Yung hindi ka dinudge dahil aalis ka sa relihiyon na to or hindi mo nakakayanin o hindi ka nila tanggap dahil ganito yung pinasok mo. And of course, I have my own reason kung bakit hindi ko kailangan i-give up. Kasi pamilya ko to. Yes, totoo yan. So, actually, yung totoong pamilya, yung mag-accept sa'yo for who you are. Di ba, like sa Correct. family, we have no choice naman, di ba, kung ano man gawin nila sa buhay nila. Family mo pa rin naman Correct. yan, no matter what. So, it's for us to accept and just to continue to love and not judge, di ba, Correct. your family. And, actually, it's really, kumbaga, a big shift for you, di ba, converting to Muslim or to Islam, no? And I know you tried. I know. Nakakwento niya sa akin actually how she tried to embrace the religion, no? Pero ito pinaprocess ko, no? From nag-Muslim yung husband mo si Kuya Wilbert, then ikaw, you tried to embrace Islam as well. And then ito na, after ilang meron na siyang pinapresent na wife. So, paano ang Accept. nangyari? Do you have idea na magkakaroon siya ng second wife? Or, Wala ako. Zero idea talaga ako. Pero nagkakaproblema, pero hindi ko alam kung ano yung pinoproblema. Ang pinakamaganda lang, that I will be proud sa asawa ko. At sabi nga niya, hindi ko kailangan laging isipin na nasa maling sitwasyon kami. Alam mo, isang kaibigan ko nakapagpa-realize sa akin, salamat kay Captain Buong Galing, yan kaibigan ko, kapatid ni Wendell. Kasi ang dami ko din kaibigan na hininga ng payo kung paano. Siyempre, iba yun sa akin, yung culture na yun. Pero sabi niya, ano yan ang talagang lalaki. Sabi niya gano'n, nakakabilib siya. Amazing, sabi niya gano'n. Kasi ang lahat ng lalaki, hindi umaamin. Ang lahat ng lalaki, hindi ka paninindigan, gagawin ka na lang kabet pag gano'n ang ginawa. Pero yung asawa, pinanindigan kahit na mahal kayo at alam niyo pwedeng masira ang pamilya niyo para lang, kasi sa Islam po ay haram kapag gano'n ang nangyari. So talagang, pinakasalan niya yun dahil talagang kailangan din, Tapos, nag-background check din ako about the girl. Talagang, kumbaga, pagpipili siya, alam ko din yung kinate siya sa babae. Pero, nakuha niya yung babae na yun because sinasabi nila sa Muslim is at adar. Parang tinadhana, parang gano'n. Kaya sabi ko, itong training center na to ay hindi ko siya pwedeng bitawan kahit nahihirapan kami. Because, kung wala tong training center na to, hindi siya makakapunta sa Sorsogon. Kasi during na nasa Sorsogon siya, yung sweldo niya doon lahat na nagpapasweldo sa tao namin dito. At doon niya nakilala yon dahil malayo ako. Okay, So, parang palabas, I left my heart in Sorsogon. So, diba, parang malahart evangelista kami, Miss Maria. bonggang-bongga yun. Pero akala lang ng iba pag kasi parang tayo, bilang, siguro dahil alam ko na lagi nandiyan ang Panginoon sa buhay ko. Mahirap, pero kinaya. Baka akala kasi nila hindi ako dumaan doon na parang wasak, durog, talagang hay nako, nakikita niyo na po ngayon, pwede ko na ilabas lahat ng clips ko kung gaano yung hirap at sakit na pinagdaanan namin ng aking buong pamilya, malampasan lamang ang mga bagay na ito. From Sorsogon to San Pablo, and ito, surprise! Yeah. Pero na akong ipapresent sa'yo na second part. Well, anyway, can you please give us a background kung paano ba yung sistema sa Muslim? Like, kailangan ba may approval mo as first wife? Or paano ba yung mga legal implication nito? Actually, parang dati daw, alam ko na rin ang sistema ng ng Muslim or ng Islam pagdating sa pag-aasawa.
So, alam natin lahat na they are allowed na magkaroon ng wife na apat. 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 Sa kondisyon na ang lalaki dapat ay mentally, physically, financially, at syempre, physically ay stable sila. Kumbaga, lahat yun magkakasama. Kayang i-handle. Kasi kung ano yung meron yung first wife, supposedly, second, third, and fourth, kailangan yun din. Kailangan parehas din. Pare-parehas, pero case-to-case basis pa rin. Based doon sa mga inaaral ko ngayon at binabasa ko, case-to-case basis pa rin. Katulad namin sa setup namin nila Wilbert, dahil kami ay magkasama sa negosyo, talagang mas madalas yung oras na kami ay magkasama. But we have schedule. So, di ba may schedule? Totoo pong may scheduling ang mga Muslim. And I am MWF at siya po ay TTHS. Tapos ang Sunday, dapat supposedly sa mga anak ko. Pero ngayon, first Sunday akin, second Sunday kanya. May ganun, di ba? Pero yun po talaga. At dun sa mga kaibigan ko na nagtatanong, minsan green-minded sila. Maganda rin na ma-share pa. Aking husband, naggagayat ng mga gulay para aming lulutuin. At syempre, nakapass forward din para hindi masyadong ma-expose ang beauty ni ate. So yun, katulad na nabanggit ko RJKM, katulad namin na kami ni Wilbert ay magkasama sa hanap buhay. So yung oras na yun, hindi siya counted as parang yung time na parang inaagaw ko sa kanya. So dahil kami magkatrabaho or kasama ko siya sa business, so syempre pag morning hanggang hapon, magkasama kami sa opisina but it's fully business. So after naman nun, sa hapon pagdating, sa kanya na siya. So bukas na kami magkikita. So, so medyo kakaiba at medyo mahirap din kasi nasa same house kami Isang bahay. Nasa isang bahay kami na matagal din bago namin nakabisado. Maraming dingding ang nabasag at maraming base ang minasa ko. Dahil sobrang mahirap po talaga. But, yun yung sinasabi ko lagi kahit doon sa mga yan sa Bible study ko. Kasi every time na manghihingi sila ng sharing, tapos mag-share na kami sa mga bagay-bagay, sila lagi umiiyak para sa akin. Paano ko daw pinakaya? Sabi ko, hindi ko din alam. Basta ang alam ko lang, kung hindi si Lord ang kasama ko, baka nakagawa na ako ng masasamang bagay. Diba? Pero dahil alam ko, sure ako dyan, 101% na si Lord yung nag-guide sa akin kasi everyday nagigising ako, I have no choice. Magmasama ng ugali at saktan o gano'n yung diba, sa second wife kasi gano'n ang pakiramdam mo parang inagawa ka ng asawa. Pero hindi eh. Ang nagsisikin lagi sa utak ko at sa puso ko, I'm not losing my husband. I'm gaining another best friend. Diba? May kakampi na ako pag inaamig ko sa Wilbert. Yun, parang ganun yung inisip ko at yun yung mindset ko. Actually, mabait naman talaga si Andrea. Tahimik siyang tao, kahit nagtotopak ako, hindi siya nakatibo, hindi siya sasalita. That's the good thing on her. Pero may mga bagay din na syempre, iba ako at iba din siya. We are parang different person Totally pa rin. different. Oo, morning person ako. Sabi nila morning person siya, pero lagi siya tanghaling gumising. Tapos masid na akong kumilos, medyo maano siya dahil nga rin kasi buntis. So, yung mga bagay na yun, in-adjust ko siya na syempre sa akin, pamamahay namin yun, parang dapat, ako yung pinapakisamahan, parang gano'n yung pakiramdam ko. Pero ano naman, from time to time, I keep myself and my heart na maintindihan ang mga nangyayari sa amin. Especially yung pinakamayroon na ginawa ko, yung isipin ko at i-analyze ko o i-realize ko gaano kahirap yung sitwasyon niya kaysa sa sitwasyon ko. Kasi kami magkakapamilya doon eh. Siya yung pumunta doon na wala siyang kapamilya. Kaya parang lagi sinasabi ni Wilbert na dapat tayo yung umuna sa kanya kasi siya yung mag-isa dito. So naging kaibigan ko siya. Totoo, palagi ako nag-approach. Alam niya yan. Yung damit ko, bag ko, pinapayahan ko sa kanya. Kasi ginorjo ko pa nga siya asawa ko. Napayahan ko sa iyo, yung pakilang gamit. Dinala ko na sa Grabe. Parang hirap ka na. Sa gamit nga, hindi ka nga basta nagpapahiram eh. Pero parang mas lalang mahirap yung pahiram ng asawa. Ayun. So, pero nagawa ko yun. Kaya bawal magsabi sa akin na madamot ako. Hindi ako madamot. Kasi sarili mo asawa na mapahiram ko siya. Pero kidding aside, KM, pagtatanungin mo na yung totoong ako, pag hindi ko araw, I keep myself busy. Kasi yung every Tuesday, Thursday, I hate that day. Pag dumadaan po ang Tuesday at saka Thursday at saka Saturday, may baltik ako noon. Na kailangan tumawid si Wilbert sa kwarto ko dahil nagwawala ako noon. Kasi hindi ko pa kinakaya yung sakit. So, ibig sabihin, actually, silently, you still battle or you still struggle during those days na hindi sa'yo, si Kuya Wilbert. Pero, si Kuya Wilbert was an OFW. So, sanay ka naman na wala siya before. Pero, di ba parang isipin mo na ako, sige, kunwari nasa abroad, di ba? Pero hindi kasi gano'n yung magiging pakiramdam mo dahil alam mo na may iba siyang kasama, doon sa day na hindi mo siya kasama, lalo ka for good na siya.
So yun yung pinakamahirap lang. Talagang even my mental health, hindi na pwede hindi ako magpa-doktor. Dati panic attack lang ang meron ako, tsaka parang depression. Ngayon, nagsapin-sapin na siya. I have depression, I have anxiety, I have panic attack. Pag nagsabay-sabay yun, wasak si Maria Ro. Isipin nyo na kung gaano kawasak. Na pati yung mga anak ko, parang nadidimutan na ng puso ko at isip ko na may mga anak nga pala ako, kailangan ako umano. So, lumayos ka. Parang ganyan. Kasi hindi talaga siya madali, promise. Kahit ang gano'n yung, hindi ako masanay. Hindi ako masanay. Ayan, speaking of yun, paano tinanggap ng mga anak mo? Alam mo yung mga anak ko, yun yung pinaka-pinagpapasalamatan ko. Nalago sinasabi kay River, I'm proud. Kasi yung mga anak ko nagsasabi ngayon na, Mami, di ba sabi mo ganito? Tinanggap mo na siya ng Muslim. Kami inisip na namin yun na nag-Muslim siya, pwede si daddy mag-aasawa ng iba. At pwede sila mag-isip super. Hindi mo na-anticipate na mag-aasawa. Eventually, si Kuya Wilbert, dahil nga nag-convert siya sa Muslim. Pero, naisip na nila. And I'm proud ako sa mga anak ko kasi sobrang yung understanding nila, especially pag nakikita nila okay ako, masaya ang buong pamilya. Hindi ko mahalata na parang ganito pa yung sitwasyon kasi masaya talaga kami. I have all the clips, talagang binablog ko yan at isa-isa ko na po ilalabas yan. Masaya kami na parang kami isang buong pamilya. And ganun ng mga Islam, yun yung kabibiliban mo. Na magkakasama, kasi may classmate din ako ng elementary, tatlo yung wife, magkakasama sila sa isang bahay pero walang may isang away. Because yun yung napatunayan ko. I think, bibigyan ko ngayon ng papuri at sasaluduhan ko ang lahat ng mga kababaihang Muslim. So, yung apat ang asawa, mas mahirap kasi ilang araw na lang yun. Oo, ilang araw na lang meron sila. Ang sabi ko kay Wilbert ngayon, hanggang dalawa lang. Hindi ko na kasi kaya. Kasi pag sinabi din naman ng first five na hindi na kaya, dapat i-respeto din ng lalaki yun. Or else, ibig sabihin, talagang iba na lang din yung hapon niya. Kasi ako naniniwala pa rin ako na sige, kung kadal talaga ito, hanggang dito na lang. And nagpangako naman siya sa amin na kami na lang dalawa. Diba? Nagsabi naman siya na gano'n na hindi na. Kapag meron pa, ay kukwit pa talaga ako, hindi ko na yung kaya. So, mabait din naman si Andrea, kaya in-accept ko. So, minsan lang may mga parang hindi talaga maintindihan. Kasi ako kasi friendly ako siya hindi. Sanay siya na parang may sarili lang mundo, nasa kwarto, gano'n. So, parang doon ako nahirapan na ako pa yung makikisama ulit din. Kasi nga gano'n siya. And, yun nga, lately, yun yung nakita yung post ko na nag-post talaga ako ng hindi maganda dahil nagsabi ako ng masasakit about Andrea. And ito na yung time ko siguro to say sorry din. I'm so sorry kasi nasaktan ako. Kasi I told them na Saturday, interviewin na ako, magiging malaya na kayo. Kasi talagang bawal sila mag-post. Kasi nirespeto din naman nila ako. Hindi sila pwedeng lumabas na pag nasa labas kami, magkakatayo kaming lahat. Hindi kami yung PDA. Even pag nasa bahay. At ayun sinasabi sa asawa ko niya, nasa kwarto si Andre, nasa baba kami. Sabi ko na, miss kitang yakapin at ayaw lang. Kasi kung kami lang, pwede ko siyang yakapin anytime. Kaya sa mga iba, hindi pwede. Kasi makakakita. Nakakainis na parang ako. Kukuha din ako ng t-shirt. Diba? Actually, Ganun din naman siya Oo. So actually, yun yung sabi ko, actually, alam ko naman yung story, but you know what to tell you, pag may pinagdadaan, of course, it's not easy, lalo na sa misis. Ako kasi wife din ako. Sabi ko nga kay Ate Ma, hindi ko kaya yan. yung thought lang na, isipin na natin na, yung thought lang na may kabit yung asawa mo, ang hirap na. Pero yung thought na, yung nandyan na siya, asawa na, parang dalawa kayong asawa, parang mas mahirap siya, di ba? Parang mas maigi na ikaw bilang wife, parang hindi mo na lang alam na may iba. Parang hindi ganun kasakit. Pero yung the thought na every other day, nandun siya, yung nandun siya sa ibang babae, di ba? Parang, and to think that you are not Muslim in the first place, di ba? So, parang kami hindi Muslim, nag-convert pa kami. Pares kayo. So, kumbaga parang, napakahirap sa isang babae. So, with all that struggle na pinagdaanan mo, okay ka na ba ngayon? Ngayong araw na ito, hindi kasi ako okay. Hindi ako okay kasi pinalayas ko sila. So, hindi ako okay kasi mas parang feeling ko, kailangan namin maglayo ng kaunti kasi may bigil na.
So, mas So ito pala, may baby na sila. lumabas na yung baby namin, si Baby Emir, si Sheikh Emir, lumabas na siya. And I think mas magiging okay pag may kanya-kanya na kami talagang privacy. Kasi nagkakaselosan pa rin kami minsan pag sobrang... Kasi si Andrea parang nang walang emosyon yun eh. Ako lang may emosyon. Pag sobra yung care doon. Pero si Wilbert magaling siya magdala. Yun naman hinanga ko sa asawa ko na he is being fair sa aming dalawa. Kahit nga masakit sa akin, ipinantay niya na parang first time kasi pwedeng lumang malaki content. Kasi first time. Kasi una ka eh, Oo, di ba? Pero pinantay niya sa lahat ng siguro sa mga ilang bagay man na hindi na sa amin na lang. Pero yun ang kabinaliban ko sa kanya. Na dapat hindi ako mabilib sa kanya, mainis ako, nainis din naman ako. Pero the more na nakikita ko na nahihirapan kami dalawa ni Andrea kasi gano'n, pero mas nahihirapan si Whitford na lagi kami kumbisihin. Pag ako galit, pag siya ang galit, pag napapagod ako, I always say to my husband, iwan mo na lang ako. Doon na lang, nagtawin na naman siya, pero hindi niya ako iniiwan. Sabi niya, kung ang yung iwanan mo si Andrea dati nun, hindi ko ginawa, ikaw pa. Kasi 20 years na kami. And siguro nakakapagod din yun na araw-araw nakikipaghiwalay ako sa kanya. No? Pero sobrang sumasaludo ako sa asawa ko kasi hindi talaga. Tsagaan niya. Was there a time na ayaw ka na talaga? Ang dami beses pa ngayon nga, ayoko na hindi. Pero what keeps you moving forward na, sige, tuloy natin. Kasi lagi niyang sinasabi na hindi siya nag-asawa para palitan ako. Gusto pa talaga na magkaanak, hindi na ako magkakaanak. Kahit kumamagli tayo, hindi na ako magkakaanak dahil nag-date na ako. So, tapos nakita ko nga, nag-background check ako as I told you, nakita ko na siguro talagang siya yung binigay ni Ala, kay Whitburn na parang grade 7, 5. But I deserve din yun kasi marami nagkakagusto sa asawa, hindi naman pakwapuhan. Pero totoo, kaya siguro naging ganito na ako ka-generous. Marami ang babaeng umibig sa aking asawa at lahat sila naging kaibigan ko na ang tawag sa kanila ay kabit pa. Kaya alam mo, iba ang tingin ko sa mga kabit. Sorry ha, sa lahat po ng mga kapanood nito, di ba yung mga asawa galit na galit sa kabit? Pero maniwala kayo, lahat ng mga babaeng na in love sa aking asawa, lahat sila naging friend ko. Ako yung naging comforter nila. At naiintindihan ko kung bakit. Kasi hindi naman nagpakilala ang asawa ko ng mga time na yun. Minahal nila, pero iniwan nila dahil sabi nila hindi deserve na masira ang pamilya nila dahil sa akin. And grateful ako doon. At lagi nila sila sabi na babalikan ka namin kasi ikaw lang yung ganyan na asawa na naiintindihan kami. Hindi naman po talaga lahat masama ang mga kabit. Minsan biktima lang din sila. And I keep praying para sa mga yun, sa mga babae na yun. At kilala nila baka makikinood din sila ngayon. Kaya naging ganun ka maluwag ang puso ko bago dumating si Andrea. So parang niready na ako ng Lord. At nung dumating siya, siguro nahirapan ako pero mas madali na sa akin natanggap. Kasi as I said, babait naman siya, medyo may iba lang talaga na parang hindi ko gusto at hindi ko naman kaya pilitin din. Pero yung pinakang, kumbaga shortcut ng lahat ng ito, sabi ko, Lord, masakit siya, mahirap siya, halos mawasak ako, halos patayin ko ang sarili ko. But at the end of the day, I have the purest heart. Kahit ako nakita ko na yun, kasi lahat ng pinakita ko sa kanila, kahit minsan nagtotopak ako, lahat yun totoo. I care so much. Kay Andrea, ako pa nagpapadala mag-check up, ako nagdadrive sa kanya. Hanggang sa pagdadala sa ospital, kasama ko ng asawa ko, ako yung karamay niya. At sabi ko, hindi binigay ko lang yung puso na yun. Baka nalalabunan ako ng babae. So alam ko, sure ako doon, 100%. Even yung interview na to, sabi ko, Lord, I'm not yet ready. Hindi pa ako ready, pero parang the more na nava-violate ko dito karapatan ng second wife niya, na lumabas sila, na makapag-post sila ng kanilang happiness, na parang hindi ko naman pinipigilan, pero sabi ko, wag muna kasi hindi pa kami ready ng mga bata. Parang ang damot ko. So, kaya sabi ko, sige Lord, kung gusto mong gamitin yung buhay na to, para makita nung may, kasi I'm sure may mga ganito din eh, na sobrang hirap sila kung paano talampasan to. Siguro ito yung pagkakataon na pwede natin sabihin na na wala tayong dapat ikahiya. Kasi sa totoo lamang, matapak yung mga lalaking Muslim ha, kasi pinananagutan nila, hindi nila ginagawang kabit. Hindi pwedeng tawagin pong kabit ang mga second wife, third wife, or fourth wife. Dahil sa marriage contract po nila, talagang kasal sila. Yung level lang ang naiiba. 1, 2, 3, si Andrea, second, ako yung first. So,
yun yung nilagay ko na sa isip ko na okay, hindi wala kami kasalanan dito. Matino kami. Dahil meron pa tayong makikita dyan na iba nagsasama na hindi kasal. Sila pa yung may nag-violate na. And I think sa Islam ay sagrado ang bagay na ito. At inaaral-aral ko na rin naman na naiintindihan ko na why yung mga babaeng Muslim na merong higit sa isa o dalawa, tatlo na asawa yung kanilang mga husband, may makikita mo na talagang mababait yung mga babae na. At siguro, itatake ko na rin yung opportunity to RJKM na if ever naman na yung mga second wife, hindi naman pare-pareho ng ugali, no? Pero pilitin niyo po na pag mabait yung first wife, maging mabait din po kayo. Kasi hindi rin ganun kadali, lalo na may mga anak, hindi rin ganun kadali yung pinagdaanan ng first family bago matanggap. Kahit mga Muslim, nahihirapan din sila. Yung mga puro Muslim, ha? How much more yung hindi pa kaya? Yes. So, I always talk to the Lord na thank you kasi ganito kalakas yung binigay mo sa akin. Kasi kung hindi ikaw, baka hanggang ngayon galit ako kay Lord. Baka kung hindi ikaw, yung kasama namin sa pamilya namin, baka kalbo na si Andrea ngayon. Kung hindi ikaw, baka nakapatay na ako ng bata. But hindi yun ang naiisip ko. Every time na makikita ko sila, sabi ko, nag-gain ang family namin. And ang kaya kong ibigay yung mga bagay na alam ko makakatulong para mag-grow yung family namin. And soon, siguro mas magiging maayos pa to na makabisado namin yung sitwasyon namin kami na binigay ng Lord. Hindi naman doon niya iaalaw kung hindi natin kaya. Yes, totoo yan, Ms. Mariel, no? So, tayo ay talagang minsan, madalas, sinusubok, pero hindi, we are not test beyond our capabilities. Correct. Kumbaga, we will get through this. It will all come to pass. Pero, you know what? Of all the people that I have interviewed, iba't iba. Kasi yung segment ko, Empowered Women with Mommy KM. Ikaw talaga, pinakahinangaan ko yung lakas yung tibay mo of all you've been through. It's not easy to have, you know, another family, yung asawa mo, and yung husband mo, his second wife. It's not easy. I know a lot of women out there ay makaka-relate sa story nito because kahit hindi Muslim, in any religion na merong number 2, number 3, number 4, hindi madali ang pinagdadaanan ng isang babae, ng isang asawa, or ng isang partner. But at the end of the day, it is your resilience. Yung nakita ko yung resilience mo throughout this journey, and this journey has not ended pa rin, di ba? So, there will be struggle, but nakita ko kung gaano ka nagpatuloy, pinilit mo, Patuloy. at nagpapatuloy pa yan. You know At what? magpapatuloy. Yes. You know what, a lot of times, lagi kong sinasabi, ako naman, on my point is, as a friend of Miss Mariette, I always tell her, it's okay to choose yourself. It's okay to choose your peace. You know what? Because, alam niyo yun, hindi lang siya emotional stress. It's also mental stress. And mahirap pag naapektuhan na yung mental health mo. And I'm always an advocate of mental health awareness. So, itong pinagdadaanan ito, you also have to acknowledge. And it's always valid. Ano mang nararamdaman mo, valid yan. Correct. Kailangan mo i-acknowledge na nagagalit ka, nainis ka ng isang araw, kaya ka nag-post ng gano'n. Well, anyway, we are all not perfect. Diba? And we are free in social media to post whatever we want. Correct. No, but at the end of the day, it is what you impart to the people around you. It is the lesson that you want to share to other people. And sobrang tapang mo to share your story to them, di ba? So, Miss Mariel, let's end this with your message to your husband, message to the second wife, Andrea, and message to your children. Siguro unahin ko na muna yung mga anak ko kasi yung mga anak ko talaga ang naging lakas ko. Kasi hindi ko pwede pagkunan ng lakas that time na ako'y bumabawi pa ang asawa ko dahil galit pa ako sa kanya noon. So sa mga anak ko, kay Carl, kay Katkat, kay Prince, thank you anak kasi sa inyong lahat. Dahil kahit parang na ako, baliw na ako, nandyan sila para palakasin ako at sila yung dahilan kung bakit pinilit kong lumaban. Kasi kung
kung pinakawalan ko yun at hinayaan ko, parang pamilya ko na din ang sinira ko. And they are the reason kung bakit nagpapakalakas pa rin ako. And of course, sa aking pamilya, no, even sa pamilya ko kasi pinakilala ko na siya, sinabi ko na ganito. And sa pamilya ko, wala akong kahit na isang negative thing na narinig sa kanila. Nagpapasalamat din ako kasi tanggap nila ang mga bagay na nangyari. Kahit alam ko na masakit yon para sa kanila. Tapos, syempre kay Andrea, lately meron tayong hindi magandang pinagkasunduan na talagang nauwi tayo sa ganito na kailangan natin munang maglayo-layo. Sana naiintindihan mo pa rin na pagkaiba kasi tayo ng sitwasyon. I'm the first wife, second wife ka. Nasa moment pa kami na parang gusto muna namin itago muna lahat. Pero yan, dahil alam ko din naman ang karapatan mo, kaya ito, ginawa ko na to, kasama na din kayo sa mga reason kung bakit ginawa ko na rin to. And sa aking husband, kung nanonood ka ngayon, papanood mo to, I want to say thank you. Siguro una, sorry muna. Sorry sa lahat ng pagtutok ko. Sorry sa lahat ng pagwawala ko. Sa dami ng sinira ko na inayos mo. Sorry doon. And alam ko na nauunawaan mo. Tapos salamat dahil siguro kung hindi ikaw binigay sa akin ni Heavenly Father, ng Panginoon, o ni Allah, o sino man yan na tinatawag ng iba't ibang ano, alam natin kung sino ang Diyos natin. Kung hindi ikaw ang binigay, I will be not like this. Hindi ako magiging ganito katatag na babae ngayon kung hindi ikaw ang napakasawa ko. And kung ano man yung blessing, no? Kasi kahit ang dami pinagdadaanan, doon kami napupulat eh. Alam mo yung sa dami ng pinagdadaanan at dami ng pagsubok na kailangan namin paglampasan dahil sa hindi namin pagsuko. Nakikita namin na on the other side of the veil, yung God na tinatawag natin ang Panginoon, patuloy siya nagbibigay ng biyaya na hindi na namin alam kung saan siya nanggagaling. Yun yung parang pag nag-uusap kami dalawa, ito yung mga blessing. And may mga bagay na na-develop kami sa aming mga sarili na after 20 years, ngayon lang namin nalaman na ganun, basta may mga bagay na sa amin na lang pong dalawa, na naging masaya kami, more than yung mga pinagdaanan namin taon. Yung kailan may second wife na siya. And I think, yun yung mga bagay yun yung mga bagay na gusto ko ding iparating, no, sa inyo pong lahat na nanonood. Kung meron mang ganitong sitwasyon na pinagdadaanan, na lagi niyo pong tingnan din yung mental health niyo dahil talagang yun po ang i-trigger. Pangalawa, yung pamilya niyo, yung mga anak niyo na nakasurround sa inyo kasi gusto nila makita kayo na matapang na hindi nasasaktan para hindi rin sila maligaw. At pangatlo, siguro panatilihin na lang natin na mas piliin natin yung payapang buhay kesa yung nagkakagulo tayo. I always keep reminding myself na I'm not losing my husband. I'm gaining another friend or best friend. Kasi nakakatuwa ko naman siya kahit pa paano. And yun siguro RJK at yung mga bagay na gusto kong i-share sa kanila. And I think ngayong araw na to, mula ngayon, pagtutuloy-tuloy na ako sa pagbablog, na yung pain na pinagdaanan ko lahat ng yon, makikita nyo kasi ang dami ko din clips dyan that I can share para doon sa mga bago pa lang stage na dumadaan dito, malaman nila kung paano. You have to have a strong circle of friends na talagang mapagkakatiwalaan, hindi kayo huhusgahan. Sila yung mga nandyan, kahit sabihan kanila ng ganito, ganyan, tanggap lang kasi alam mo na sila ay nagmamalasakit sa iyo. Ako, thankful ako dahil si Archie Ken isa yan. Sabi ko nga sa kanya, si Rodber lagi nabulong sa'yo at alam na alam mo pag magsisend ka sa akin na ganito. Kasi every time na I feel so down, nandiyan yung message na nababasahin ko at maiiyak na ako at magkakaroon ako ng panibagong lakas. At syempre huli, alam ko naman narinig to ng Lord. Dahil dun sa lahat ng pinagsamahan natin, si Lord talaga yung tunay kong kakampi dito. Sa lahat ng yon, sa lahat ng laban ko, hindi ako magiging malakas kung hindi ka nagpakilala sa akin na hindi mo ako pababayaan. Sabi mo nga, di ba? Delight yourself with the Lord and He will give you the desires of your heart. Alam ko, at the end of this, makiklaim ko yung victory na ipinangako mo sa akin. Hindi lang lahat ito puro sakit. Because in the other side ng sakit na yon, may nagiging at may naaayon sa buhay ko. At yun yung malawak na pagmamahal, malawak na pangunawa, kahit minsan ay tinotopak. At ang pinakamahalaga doon ay acceptance. Na parang willing mong tanggapin ng lahat kahit gano'n pa kasakit para lang maging payapa yung paligid. Ayun, RJK. Yes, thank you so much, Ms. Mariel, for sharing your testimony, and indeed may power sa testimony na binahagi mo sa amin ngayong araw na to. And to all the viewers out there, I know na marami kayong natutunan, and
itong piece of advice ni Ms. Mariela ay ating baunin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, di ba? And to everyone, so don't give up, no? Yeah. Don't give up. Yun yung natutunan ko talaga, yung resilience ni Ate Mariel. So with all of this, ito lang masasabi ko at maiiwan ko sa inyo, whatever you're going through today, don't give up. So this has been your host, KM Valdez, Mommy KM Nakitera, with Miss Mariel Tolosa. Thank you, RJ KM, for hosting my program. Salamat po sa lahat ng nanonood ng Moments with Mariel, The Power of Testimony. At syempre, magpapatuloy na po tayo every week, kaya abangan nyo kung sino ang susunod nating i-interviewin dito pa rin sa Moments with Mariel, The Power of Testimony. See ya! Sabi nga sa Bible, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya sa lahat, sa aking best friend, sa lahat ng tao na naging karamay ko, upang mas maging matatag ako, maraming salamat po sa inyong lahat.